nakakapagod na relasyon. Hindi mo alam kung kaya mo pang manatili, kung kaya mo pang magtiis. Hindi ka na masaya, yung wala ka ng kalayaan, yung talagang masasabi mong toxic na ang buhay ko araw-araw kapag kasama ko siya. So ito yung toxic na relationship. Hindi lahat ng relasyon ay puno ng kilig at ng saya. 'Di ba? Minsan, kahit mahal mo ang isang tao, kapag sobra na ang pagod mo, iyak mo, sakit, at nagiging toxic na ang relasyon, mapapaisip ka na ano na ang gagawin ko? Parang kailangan ko ng break, kailangan kong makalaya sa ganitong toxic na buhay. Ang video na ito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay reference lamang base sa aking sariling karanasan, pananaliksik at kaalaman. Ang bawat relasyon ay magkakaiba ng sitwasyon, kaya gamitin lamang itong gabay kung sa tingin ninyo ay makakatulong sa inyo. Pero pag-usapan natin, paano mo ba talaga malalaman kung toxic na ang relationship ninyo? Baka naman kasi naiisip mo lang yan na minsan ilang beses kayong mag-away, naisip mo na kaagad na toxic. Paano nga ba masasabi na toxic ang inyong relationship? Meron tayong 10 sign. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago yan, I would like to welcome all of you sa aking channel. Ako po si Lorely, ang inyong Ate Lors, and welcome back sa aking channel. Bago nga po pala natin simulan, itinuloy ko lang po ito at tinawag natin na part 3 kasi yung part 1 natin ay yung mga senyales ng toxic na lalaki sa relasyon. Yung number 2 natin ay yung toxic na babae sa relasyon. So ituloy na natin. Paano nyo naman po malalaman na toxic na ang inyong relasyon? So ang unang-una dyan, yung palaging ang may control. Both, di ba? Yung either yung lalaki or yung babae ang nagko-control. Yung dapat parehas kayong malaya. Yung hindi yung lahat ng galaw mo ay minamanipula, bawat desisyon mo ay pinapakialaman. Yung pakiramdam mo parang wala ka ng sariling boses, wala ka ng sariling desisyon. Medyo delikado yan kasi dito nagsisimula yung maliliit na bagay na wag mong isuot yan, di ba? Wag ka nang sumama dyan. Dito ka lang dapat, wag kang lumabas. Tapos yung isa pwede. Kung napanood nyo yung ating part 1 and part 2, dun yung makikita. So itong pagiging laging may control, either yung babae or yung lalaki ang nagko-control. So toxic yan sa isang relasyon. Ayan, yung sobrang selos, 'di ba? Doon nga sa part 1 and part 2, either yung babae o yung lalaki ang selosa dito, lalo nang mas mahirap kung parehas kayo. Wala na. Kung parehas kayong sobrang seloso, seloso at selosa, wala na, sabog na, 'di ba? Yung may mangitian lang diyan sa kapitbahay, pag-aawayan niyo na ng todo hanggang magbatuhan or magsakitan na kayo, 'di ba? So mahirap 'to. Pag wala ng tiwala, hindi na ito love, hindi na healthy yung inyong relationship. So isa 'to sa mga senyales, okay? So number 3 natin, yung walang respeto. Lagi namang kasama 'to, 'di ba? Yung minamaliit ka na, yung 'di ba, yung pinagtatawanan yung mga opinion mo, yung ginagawa kang biro sa harap ng iba, di ba? Yung hindi simpleng ugali yan eh. Ito ay malinaw na senyales ng kawalan ng respeto. So, tandaan, kapag pinayagang mong mawala ang respeto sa iyo ng partner mo, susunod na dyan, mawawala na rin ang pagmamahal. Ito, kung palagi kang pagod dyan sa relasyon mo, yung napapansin mong mas marami ka ng iniyak, di ba? Kesa sa itinawa. Yung lagi kang drain, nade-drain ka kesa ma-inspire doon sa relasyon nyo, di ba? Hindi ka nangihina ka. Imbis na maging masayahin ka, maging malakas ka, parang palagi kang hinang-hina kasi palagi kang napapagod. Kasi araw-araw kang mentally drained, emotionally drained, di ba? So parang ganyan yung nagiging buhay mo. Kapag lagi ka ng pagod sa relasyon, ito ay isang senyales na nasa toxic relationship ka. Ito yung puro away na lang, puro away. Wala namang solusyon. 'Di ba? Nag-aaway, 'di ba? Normal lang naman kasi ang ang hindi pagkakaunawaan, yung hindi pagkakaintindihan. Pero ang lahat ng usapan kapag nauuwi na sa sigawan, tampuhan, sakitan, or cold war, palagi kayong hindi nag-uusap, toxic na rin yan. Kasi ang healthy dapat yan, kung meron kayong pinag-aawayan or pinagkakatampuhan, mauupuan nyo yan, pag-uusapan nyo, at gagawa nyo ng solusyon. Ano yung pinag-aawayan nyo? Isa pa dyan is yung mas importante na sino yung nananalo sa away. Hindi yung importante yung
magkaintindihan kayo para makagawa ng solusyon. Mas binibigyan nyo ng emphasize, mas binibigyan nyo ng pansin yung kung sinong mananalo sa away na yan. Ito yung gaslighting. Ito medyo delikado to na senyales ng isang toxic relationship. Yung isa sa inyo, baka dalawa kayo, yung paulit-ulit na pinaparamdam sa'yo na ikaw ang mali, di ba? Kahit siya yung may mali, ikaw pa rin ang may mali, di ba? Kahit wala ka nang ginawang tama, kahit tama yun sa'yo, ikaw pa rin ang may mali. So mamanipulahin ka na ikaw ang may mali. So ikaw naman, na kung ikaw yung minamanipula, nagtatanong ka na tuloy sa sarili mo, mali ba talaga ako o tatanga-tanga ba talaga ako? Yung mga ganun. So bumababa yung iyong self-confidence, di ba? Yung number 7 natin, yung isolation. Kung napapansin mo, unti-unti ka nang inilalayo or iniiwas sa pamilya mo, sa kaibigan mo, na parang gusto niya, siya lang yung mundo mo, di ba? Ito, napakalaking red flag nito. Talagang isang senyales to na kung una pa lang nakita mo na to, alam mo na magiging toxic ang iyong relasyon. Kasi, kontrolado ka. Yung iba nga, hindi pinapalabas ng bahay. Alam mo, pwede ka lang lumabas kung may kasama kang gusto niya. Hindi yung ikaw ang pipili nung kasama mo, di ba? So, mahirap yan kasi ayaw kanyang i-connecta sa mga taong mahalaga sa'yo. Parang ang hirap kasi selfishness na yung ganyan. Ayan, kawalan ng tiwala, di ba? Ang tiwala, lagi yan. Pundasyon yan ng anumang relasyon. Kapag lahat ng kilos mo ay minomonitor, kapag hindi ka na makagalaw, hindi ka na hindi pagsususpetsahan, wala ng peace of mind. Mahirap yung ganyan. Mahirap yung ganyan, nasa ganyang relasyon. So, number 9 natin, hindi kayo nagkakaintindihan. Yung kahit na anong gawin na ninyo, palaging nauuwi sa away. Diba? Yung kahit simpleng bagay, nauuwi sa batuhan, sigawan. Diba? Parang halimbawa sabihin lang, saan ka pupunta? Tinanong mo lang ng ganun, away. Diba? Bakit late ka? Away. Diba? Pwede ba tayo mag-usap? Away. Diba? Magluto ka? Away. So lahat ng bagay halos pinag-aawayan. Ayan, yung panghuli natin at sa tingin ko ay pinaka-importante sa lahat ng senyales na nasa toxic relationship ka is yung nakalimutan mo na yung sarili mo. Yung unti-unti mo nang nakalimutan ang sarili mo. Yung kapag mas mahal mo na siya kaysa sa sarili mong kaligayahan. Diba? Yung kapag kahit nasa maling sitwasyon ka, nandyan ka, nananatili ka kasi takot ka. Diba? Yung parang wala ka ng pakialam sa sarili mo. Sunod-sunuran ka na lang kasi para maayos mo pa. Kasi meron kang hope na maaayos. So, kahit ginugulpi ka na, kahit araw-araw kang sinasaktan, kahit na binabatukan ka na, o kahit minumura ka na, nandyan ka pa rin. Kasi nakalimutan mo na mahalin ang sarili mo. Nakalimutan mo nang irespeto ang sarili mo. Naku, pagka ganyan, sana kung naririnig mo yung sinasabi ko, medyo analyze mo, no? Medyo unahin mo muna yung sarili mo. Kasi baka kaya ka sinasaktan, kaya ka hindi nire-respeto kasi ikaw mismo, hindi mo mahal ang sarili mo. So, paano pa yan mamahalin ng partner mo kung ikaw nga mismo pinababayaan mo yung sarili mo? Ayan, kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, paki-like and paki-subscribe at maraming salamat po sa pagsama niyo muli sa akin sa panonood sa video na ito. Sana po ay makasama ko kayong muli sa susunod ko pang mga video. Thank you so much.